Oy, BBM Vlog 251 mga multo sa Malacanang. Uy, maikiuso lang ulit tayo mga tol. Ito vlog to ng ating presidente. Dahil sa panahong to, alam nyo na, pag ganitong mga panahon, talagang usong-uso yung mga ganitong kwentuhan. So panoorin natin to mga tol, bigyan natin ng reaction video. Itong vlog ni President BBM. Ito yung mga multo daw sa Malacanang mga tol. So, wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Undas na naman po, panahon ng paggunita sa mga yumao nating mahal sa buhay. At tuwing panahon na ito, ay hindi rin nawawala ang mga kwentong kababalaghan at katatakutan o yung mga tinatawag na supernatural. Maraming mga ganyang kwento, lalo na sa mga matatandang gusali. Mga old houses, mga old building, mga historical site. At hindi magpapatalo dyan ang palasyo ng ating sambayanan dito sa Malacanang. Itinayo ang Malacanang noong mga 1750s ni Don Luis Rocha Camina. Ang Malacanang noon ay isang summer house. Binili naman ito ng Estado noong 1825 bilang summer house ng Gobernador General. Mula 1863, tinirahan ito ng 18 gobernador general, 14 na American military and civil governors at kinalaunan, mga pangulo ng ating bansa. Nakailang renovation at refurbishment na ang palasyo, makalipas ang ilang digmaan, pero ang pinakamalaking pag-remodel ay naganap ng time ng aking ama dahil ang mother ko ang gumawa ng remodeling. Itong mga kwento ito ay hindi ko pa talaga nakikwento sa mga anak ko. Baka matakot kasi. Pero since undas, Halloween naman, kikwentuhan ko muna kayo ng mga karanasan ko dito. Lalo na nung kabataan ko. Are you ready? No, not really. Not really. Pero sige. Never mind. We're Let's go! Dito mismo, dito sa tinatawag na reception hall, nung una kaming dumating dito sa palasyo, yung mga security namin paggabi, dito natutulog at naglalatag sila dyan ng kama at dyan sila natutulog. At balitang-balita na kung minsan sa gabi ay may dumadating na ginigising sila na ang tawag nila si Father Brown. Sabi ko, bakit sino ba si Father Brown? Nung tinignan namin ang kasaysayan dito sa palasyo, meron daw talagang Father Brown na Amerikano na dati, nung panahon ng Amerikano, ay nandito nagtatrabaho. At ngayon, mukhang hindi na umalis dito sa palasyo. At pinupuntahan nga ang ating mga security natin. Paggabi, meron daw silang nararamdamang gumigising sa kanila. Baliwala na sa kanila. Sabi ko, kagabi, ginising na naman ako ni Father Brown. Nung ako'y nakatira sa isa dun sa mga guest room at ginagawa yung kwarto ko, kasama dito sa, malapit dito sa tinatawag na state dining room kung saan kami mag-cabinet meeting ngayon. Minsan, gabing-gabi na, umuwi ako, sinasara ko lang yung pintuan mula doon sa kwarto ko. Pagbukas ko ba naman ng pintuan, nakita ko biglang gumalaw yung mga buwan. Nagsisisigaw ako dito. At tumakbo ko. Sinabi ko, sinuko ko sa security. Sabi ko, may multo, may multo, may multo. Sino yan? Si Father Brown lang siguro yan. Still find that hard to believe. Ay, nako. It's true. Tapos nakita niyo dito sa palasyo, maraming chandelier. Pagka naririnig namin, nakikita namin na gumagalaw, sabi namin, baka mukhang may lindol. Kasi pag lindol, nakikita mo, gumagalaw-gaw yung mga chandelier. Pero kung minsan, maraming chandelier nga, isa lang yung gumagalaw. At hindi namin alam, dahil wala namang bukas na bintana, hindi naman maabot ng tao yan, kakapagtaka kung bakit nagkakaganon. Alam niyo, maraming mga presidente ang tumira dyan. No? Actually, hindi lahat. No? Hindi lahat tumira dyan. Yung iba ay merong ibang bahay. Kasi malaki ang nasasakop na yan. Merong isang bahay na tinirhan. Kasi kanya-kanya silang may kwento dyan. No? Na mga katatakutan, mga tol. Sa dami ba naman ng history niyan? Sa dami ba naman ng mga tumira dyan?
may mabuting loob, may mga masasamang loob, eh talagang pamamahayan niya ng mga evil spirit, 'di ba? So at least yung iba hindi naman sila ginagalaw, no? Eh paparamdam lang sa kanila. Ito, nagbubukas ng mag-isa. Gabi, isasara yan. Nakasarado yan pag Hindi naman lock, pero nakasara. Sabi ng guard, pagbalik siya, mas na. sarado na yan. So, pinabayaan ngayon yan. Pagbalik niya naman, sarado na naman. Kung minsan, lalo na paggabi at nag-iisa ka, lalo na pagpaakyat dito sa front door, yung formal na hagdan na papasok sa palasyo, minsan, actually ilang beses nangyari sa akin, pag akyat ko na ganun, ramdam ko na may nakatingin sa akin dun sa likod. Kaya, pag tingin mo na gano'n, ramdam sa'yo paglalakad ka. Tinitignan ko, pinalakas. Patras tuloy ako paakyat dahil nakakatakot, dahil alam ko na talagang alam nyo naman kung minsan, pag naglalakad ka, manaramdaman mo pag may nakatingin sa'yo, yung may sumusunod sa'yo. Ganun ang pakiramdam ko. Kapag meron kasing kwento sa isang lugar, mga tol, yung isip natin, gumagawa agad yan ng sarili nating multo na tumatakot sa atin, mga tol. Totoo yun, mga tol, no? Kapag halimbawa, dito sa isang lugar na to, matagal mo nang dinadaanan yan, wala ka namang nararamdaman, so normal mo lang dinadaanan, isang araw may nagkwento sa'yo, may ganyan dyan, may ganun dyan, marami nakakita ng ganyan dyan. Tingnan mo, sa susunod na pagdaan mo doon, mararamdaman mo na rin yung nararamdaman nila. Kasi sinasabi na ng isip mo yun, mga tol eh. Diba? Sa dami ba naman ng kwento, bata pa lang siya dyan, nakakarinig na siya ng kwento, eh talagang makakaramdam siya. Pero posible na meron talaga, no? Meron talagang mga namumuhay dyan ng mga elemento, mga masasamang espiritu na nakatingin sa kanila o minsan sa ibang presidente bumubulong. Bumubulong kung anong dapat na gawin, di ba? Minsan ganun yan, mga tol. Pero yung mga ano nga tawag natin dito, yung mga kaluluwa, mga ganyan ligaw, wala namang mga ganun eh. Mga masasamang espiritu yan malamang. Mhm. Mhm. Parang akong may tao siya. Eh kung ikaw tatanungin, naglalakad ka, anong gusto mo? May nararamdaman ka lang o magpapakita mismo sa'yo? 'Di ba? Paglingon ko walang tao, buti na lang wala kang nakita eh kung may nakita ka, 'di ba? Ngayon lang. Oh. Minsan, nandito kasama ko maraming kaibigan, siguro mga 6 kami. At pumunta kami doon sa medyo madilim na lugar. Ghost hunting talaga ang ginawa namin. Eh, malakas ang loob namin dahil marami. Oo, marami kami. Sabi namin, malakas ang loob namin. So sabi ko, doon tayo dahil maraming kwento doon sa lugar na yan. So yung isang kaibigan ko, bubuksan niya yung pintuan. Bago niya nahawakan yung doorknob, bumukas yung pintuan ng mag-isa. Nako, yung sigaw namin. 2:00 ng umaga yun. Alala ko yun eh. 2:00 ng umaga yun. Takbo kami doon sa kwarto ko. Inon namin lahat ng ilaw. Nagpatugtog kami ng music na malakas para mawala yung takot namin doon sa nangyari sa amin. Eh paano yung, anong gagawin? If we had ended up living here in the palace. Oh my God. Kuha na lang ako ng kondo sa malapit. Yan po ang mga kwentong kababalaghan ng makasaysayang palasyo ng Malacanang. Sa lahat po ng magbabakasyon o out of town ngayon, mag-ingat po tayo sa biyahe. Panatilihing malinis ang ating mga sementeryo at ingatan ang inyong mga kagamitan. At kung meron man bibisita sa inyong mga multo, kumustahin ninyo para sa akin.
Isang mataimtim at Alright, di ba nga, pag pupunta ka sa hotel, di ba? Hindi mo alam kung sino-sino na yung mga humiga doon. Baka yung huling humiga doon bago ikaw doon sa kamang tinutulugan mo, pag uwi na aksidente, namatay, di ba? May mga ganun. O kaya minsan doon mismo sa hinigaan mo, doon mismo namatay. Ganon din mga tol pag pupunta ka ng ospital. Di ba? O ospital ka, for example, nagkasakit ka. Yung hinigaan mo, kahapon namatay yung pasyenteng nakahiga doon. Pero hindi ka matatakot hanggat hindi ikinikwento sa'yo at hindi mo mai-imagine. Pero eto na nga, di ba? Totoo naman talaga na posible sa lahat ng parte ng Pilipinas o parte ng ating mundo, may kanya-kanyang istorya yan. Pero magbibigay lang talaga ng takot sa'yo dyan is kung maririnig mo yung kwentong yun. Di ba? Halimbawa, uupa ka ng apartment, di mo alam kung sino yung mga dating nakatira doon. Di ba? Yung pupunta ka sa mga hotel, magbabakasyon ka. Hindi mo alam kung sino yung nauna sa'yo bago ikaw. Bago ikaw matulog doon sa kamang yun, syempre pinalitan na nila yung cover noon, pinalitan na nila yung mga punda, yung kumot, pero malay mo, di ba? Yung huling humiga doon, yun na pala yung huling araw niya. 'Di ba? So, maraming beses na pwede ka talagang matakot kung i-imaginein mo lang. Pero again, minsan yung takot kasi natin, nakakabuo tayo ng imahinasyon, nakakabuo tayo ng mas lalong takot at ginagamit yan ng dyablo para mas lalo tayong takutin kapag ka talagang tinatakot din natin yung sarili natin. 'Di ba ikaw? Ano masasabi mo mga tol? Meron ka bang experience? Comment mo na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.